Para sa ating episode ngayon sa The Scorecard, kasama natin ang isa sa mga pinakamagaling at rising stars ng NCAA Women's Volleyball, a two-time NCAA Beach Volleyball Champion, Rookie MVP noong Season 99 at two-time MVP, Gia Marcel Maquilang. Gia, maraming salamat sa oras and maraming salamat din sa pag-welcome sa akin dito sa Letran. Thank you po. Kamusta naman? Ikaw ay isang two-time champion na. Kasama ka sa three-peat ng Letran sa beach volleyball at two-time MVP. Kamusta naman ang pakiramdam? Well, masaya naman po. Pero yun nga, pressure nga po siya kasi marami pong expectations. Okay. Balik tayo sa simula, Gia. Kwentuhan mo kami dito. Paano ba nagsimula yung volleyball career mo? Well, laro-laro lang po nung una. Tapos parang support-support ng mama ko. Pero nung pag-uwi ng papa ko, parang pinush niya kami dito Manila. Kasi gusto lang namin maglaro sa amin lang, sa Bohol. Tapos pinush niya kami na mag-try out dito sa Manila. Unfortunately, nakuha naman po sa Letran. Yung kapatid mo, si Georgie, naglalaro rin ng volleyball. Reserve siya sa beach, di ba? So, ikaw ba yung panganay sa pamilya? Hindi. Ilan kayo magkapatid? 5 po. Okay. Pangilan ka? Pang-4. Okay. Yung mga kapatid mo ba into sports din, yung iba? Hindi masyado. Parang pinupush lang ng mama ko na mag-try. I see. Okay. Now, pagpunta mo dito sa Manila, sa Letran ka ba unang napunta or may ibang school ka naglaro? Una kong pinuntahan is UST. Wow. Okay. Kaso unfortunately, hindi na po tryout yung napuntahan ko. Training na po talaga, as in regular training. Tapos parang sinabihan na wala na pong slots. Ikwento mo naman kung paano ka recruit at napunta ka dito sa Colegio de San Juan de Letran. Ay, kinontak po ni Coach Kung Fu si Coach Mike. Okay. Doon na po nag-start na parang mag-tryout. Tapos kinabukasan nun, nag-tryout po kami sa Letran. Tapos after 2 weeks, nag-contact po yung papa ko tsaka si Coach Mike. Tapos sinabihan na, okay, kuha sila. Kamusta naman yung feeling na nung napunta ka sa Letran, naisip mo ba? Kasi ang layo ng pinanggalingan mo, Bohol, tapos nandito ka sa Intramuros. Naging komportable ka ba agad? Or may konting homesick? Or kamusta ba? Well, actually, na-homesick po talaga kami. Tapos parang hinatid kami ng papa ko dito. Tapos kinabukasan parang gusto ko nang umuwi, gano'n. Kasi parang iba kasi yung feeling dito sa Manila kaysa sa probinsya lang. Okay, so paano ka nag-adjust? Noong una kami lang po talaga ni Georgie, yung kapatid ko. Tapos after nun, Tagalog kasi lahat ng mga nakakausap namin. Tapos parang after 1 month, nalaman namin na may Bisaya pala. Okay. Doon pa namin nalaman. So parang nag-open kami, ay okay, Bisaya pala siya. Kinakausap namin. Fortunately, may mga kasamahan naman po kami na tumutulong din na, oy, dito ka kasi bago pa kami. Tapos yung sistema, iba dito. Okay, last year, maganda yung pinakita ng Letran. Pumasok si Coach Oliver Almadro na kilalang champion coach, na pa-champion niya yung Ateneo Blue Eagles, pati yung Lady Eagles sa UAAP. Tapos, umabot ang Letran sa finals. After the longest time, yung huling championship ng Letran, season 74. Season 99, nakabalik kayo sa finals after so long. Kamusta naman yung experience nyo na ikaw, rookie ka, tapos umabot kayo all the way to the finals against defending champion na Benilde? Masaya kami. Yung time na po kasi noon, parang gusto lang namin maglaro. So parang since bago pa po ako sa sistema, bago sa Manila, so parang gusto ko lang maglaro kasi dating pangarap ko lang po kasi sa probinsya namin maglaro. Tapos after nung pagdating dito, tapos after nung season na nalaman namin magpa-finals kami, doon pa nag-sink in na, ala, NCAA magpa-finals pala kami. Yung parang, doon ko pala na-sink in na, akala ko maglalaro lang ako, pero thank God na umabot kami dito. Para sa'yo, ano yung pinakamalaking challenge nung rookie year mo sa indoor volleyball? Siguro nung after kaming nag-champion. Kasi pagpasok ko sa Letran, mga 1 week, first week talaga, nagkita kami ni Coach Mike. Sabi niya, uy, beach volley ka ha? Sabi ko, beach volley ako? Sige. Go lang ako, go with the flow lang ako. After nun, as in lahat ng mga inisip ko ng beach volleyball, parang sabi ko, sige maglalaro lang ako since wala namang expectation yung mga tao kasi first year ko pa lang. After nun nag-champion kami. So
So parang pagbalik ko sa indoor, sabi nila, congrats, champion ka, beach volleyball, ganun. Tapos MVP. So parang hindi ko in-expect yung nangyari namin sa volleyball, ay sa beach volleyball. Tapos yung pagbalik namin sa indoor, doon na sabi na, oy, di ka na beach volleyball, indoor ka na ngayon. So dapat mag-perform ka din. Kung ano yung ine-expect nila sa beach volleyball na mag-MVP, dapat may contribution din ako sa loob sa indoor. Yun. In-expect mo ba na magiging number 4 ka sa scoring sa indoor? Kasi nung rookie year mo, number 4 ka eh. Hindi po. So, ngayon, ano reaction mo looking back na, wow, umabot pala ako sa top 4 sa scoring nung rookie season ko? Parang, top 4 ako? As in, marami kasing malakas kasi. Yung parang paglaro namin na, ang galing ni ate, ang galing niya sa kabilang team, grabe yung confidence niya, aggressiveness niya sa paglalaro, tapos yung palo niya, parang, paano ko to tatapatan? Iba yung, kasi first year ko pa nga lang, so parang nag-adjust pa ako sa sistema dito sa Manila na may buhat, yung as in lahat-lahat, dapat mag-adjust ka, marunong ka sa time management mo, so parang nakaschedule lahat. Tapos, pag yung iniisip ko na, sige, papalo na lang ako. Basta makatulong ako sa team, yun lang yung iniisip ko yung time na yun. Gia, marami nagsasabi na ikaw ang Cici Rondina ng NCAA. Ano reaction mo doon na, syempre, hindi biro na kino-compare ka sa isang Cici Rondina na multiple-time champion rin sa beach volleyball. Ngayon naman, ikaw yung multiple-time champion, rookie MVP, and 2-time champion ng NCAA beach volleyball dito sa NCAA. Well, mga friends ko sa Bohol, nagchat-chat sila after nung nag-champion kasi kami ng beach volleyball. Uy, Cici Rondina ka pala ng NCAA. Hello, di naman, naglalaro lang ako, yung parang ganun. Kasi wala kasi ako expectation sa sarili ko na dapat ganito talaga ako. So parang gusto ko lang na ipakita yung kung sino ako. Ganun. Ano yung binigay sa inyo na goal ni Coach Oliver Almadro for this year? Siguro yung goal is yung sa individual lang po. Gusto niya kaming lumakas individually. So parang nag-ensayo kami na may purpose po talaga. Kasi yun nga, gusto niyang maging instrument siya sa buhay namin. Okay. So, ganun yung parang ginagawa ni Coach O sa amin ngayon. Ano ba ang course na tinitake mo dito sa Letran? At kung hindi ka naglalaro ng volleyball, ano sa tingin mo yung gagawin mo? Hoping po talaga, maging CPA lawyer. Gia, 43 match win streak, tinapos nyo against Benilde. Pag-usapan natin yung winning moment kasi ikaw yung pumalo eh. So, doon muna sa simula, sinet ni Nat yung bola, pinalo mo, ano yung dumaan sa isip mo nung tumalon ka for the potential game-winning spike? And then after that, after mo ma-block, yung captain mo naman, si Lara Silva, sinetapan ka at tinapos mo na yung match. Ano yung dumaan sa isip mo nung nanalo kayo at tinapos nyo yung winning streak ng Benilde na hindi pa natatalo since season 95? Iniisip ko lang nun parang, ako yung binigyan. Siguro may tiwala si Tinat sa akin na papatayin ko. Kaya pinalo ko nung una. Na-block siya. Good thing na lang na-cover siya sa likod. So parang after nun, si Tilara, sinet niya ulit. So parang grabe tiwala ng mga teammates ko. So parang dapat yung expectation nila, kahit isang puntos lang, gagawin ko talaga. Yun lang yung iniisip ko. Sige, lalakasan ko to. Doon nga ako pupunta sa next eh. Kasi hindi kayo give up. Si Lara, sinet niya ulit sa'yo. Kaka-champion yun lang sa beach. So, paano na nabubuo yung chemistry ninyong dalawa? Na yung tiwala, I think, yun yung isa sa mga importanteng factor para maging successful ang isang team. Ay, si Tilara po kasi, grabe yung leadership niya. As in, natutuwa ko. Example, yung nagtitraining kami ng beach volleyball. Doon po talaga nabuo yung chemistry namin ni Ate Lara. Grabe tiwala niya sa akin, kahit pinagalitan ako ni Coach Mike, kasi natural lang po yun na magkamali. Tapos sinasabi ni Ate Lara na, okay lang yan, Day. Okay lang yan. Gusto niyang ako mismo mag-absorb sa mga pagkakamali ko. So parang gusto niyang ako mismo yung matuto sa pagkakamali ko. Tapos hinahayaan lang ako ni Ate Lara. Tapos grabe si Ate Lara yung spirit niya, as in, gabi siya ka-fighter. Tapos masaya naman kasi, as in,
pala joke kasi si Ate Lara, as in nag-aasar siya, tapos parang hindi siya tumitigil hanggat parang kung kaming dalawa lang, tapos nagbo-ball handling, yung parang spirit niya ayaw niyang magpatalo. So parang ikaw din na inaasar ka, sige, di ako magpapatalo sa kanya. Ganun siya. Okay, last question, Gia. Ano yung sa batang career mo dito sa volleyball, sophomore ka pa lang, ano yung pinaka-importanting lesson na natutunan mo dito sa Manila bilang isang NCAA student athlete? Hindi ka dapat magmadali. As in, trust the process talaga. Kung may malakas man sa'yo, tanggapin mo. Parang, ay, ang galing niya. Dapat, kung magaling siya, sige, i-admire mo siya. Kasi darating yung time na yung admiration mo, may ibang tao din naman mag-a-admire sa'yo. Wow. 21 years old, pero ang dami nang naibibigay ng mga lessons and of course, ibang klaseng mindset. At yan po ay galing sa isang two-time beach volleyball champion and possible CPA in the future and maybe NCAA Season 100 champion in indoor volleyball, Gia Makilang. Gia, maraming salamat sa oras at sa lahat ng mga kwento mo and good luck this season. Thank you po.